samahan niyo muna kami magkakatay ng chicken. Hello po guys, ano na po, magkakatay na po si mama ng chicken. So, ayan, kinatay ko na po yung binili kong buhay na manok kahapon dahil sabi po ni Mr. bumili daw po ako ng ulam. Eh, ang gusto naman pong ulam ng dalawang bata is barbecue. So, ako na lang daw po magluto ng barbecue at bumili na lang daw po ako ng manok. Eh, may nakita po ako nagtitinda dito ng buhay na manok sa kapitbahay. So, bumili na lang po ako. 180 po kasi ang kilo ng buhay na manok dito. Pag bumili ka pa po sa bayan ng patay na manok na is 250, 240 po, diba? Makatipid man lang po tayo ng konti, diba? 1 kilot kalahati po itong nabili ko. Kulang-kulang po siyang 300. So, ayan po, ang hirap po pala magkatay ng manok. Tapos, bago pa mamulmulan to, matanggalan ng buhok-buhok. Talaga namang kahirap-hirap po. Nasobrahan pa nga po ata sa banli yung manok dahil halos manlagas-lagas na nga po yung laman yan. Mahirap po talaga magkatay ng manok. Pero okay rin po to na matuto tayo ng ganitong gawain. Kasi if wala tayong asawa, asawa talaga, char. Sorry naman sa walang asawa dyan. If wala po ang ating mister, tapos wala po tayong lalaking kasama sa bahay, is tayo ang gagawa nito dahil kaya po natin. Dahil hindi po natin lahat pwedeng iasa sa lalaking ganitong bagay. Kasi kaya naman natin, tayo mga babae, lahat kaya natin, diba? Wala tayong inuurungan. Char! So, ayan po, minarinate ko na po yung aking iihaw mamayang gabi na barbecue yan. Nilagyan ko na po ng toyo, oyster sauce, calamansi, tapos konting magic, tapos paminta po yan. And then, imamarinate na po natin siya ng 365 days. Ay, char, 365 days. Baka sira na po. And hindi, mga half hour lang po siguro siya. Para manot lang po yung lasa ng ating nilagay na palasa. Tapos, imamassage po natin para lalo pong lumambot ang ating manok. Para po pag inihaw natin is masarap naman po siya at mabango po siya. Abot sa kapitbahay. Char, ng inggit. Hindi po. So, ito na lamang po. Hanggang dito na lamang po. Bye-bye!